Nasa halos 50 South Korean fugitives ang matagumpay na ipinadeport ng Bureau of Immigration o BI ngayong Miyerkules, Setyembre 3 bilang bahagi ng kampanya laban sa transnational crimes sa Pilipinas. Narito ang balita ni Cherry Light. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, isinagawa ang deportasyon sa pakikipagtulungan ng Deportation Implementation Unit ng ahensya at ng Embahada ng South Korea sa Pilipinas. Nakipag-ugnayan din sa operasyon ang Korean National Police Agency. Dagdag pa ni Viado, ang mga ipinadeport ay wanted sa South Korea dahil sa iba't ibang mabibigat na krimen, kabilang ang illegal gambling, large-scale fraud, embezzlement at online scamming. The victims are numerous, not only here but also in Korea. Sa Korea po marami ho silang nabiktima. Kaya ho, it is of extreme importance and interest that they be brought back to Korea to face justice. Paliwanag pa ni Viado, naging madali para sa mga banyaga ang makapasok sa Pilipinas dahil sa visa-free entry privilege. Isa sa mga naunang naaresto ay mula pa noong Pebrero 2018. Binigyan diin ng BI na bago isinagawa ang deportasyon, tiniyak muna nilang walang kinakaharap na kaso ang mga dayuhan sa bansa. Gayunpaman, isa sa mga hamon na kinaharap ng BI ay ang kawalan ng agarang alerto mula sa Interpol. Karaniwan ay nakalulusot sa bansa ang mga wanted na dayuhan at saka lamang lumalabas ang international alert matapos silang makapasok sa Pilipinas sa pamamagitan naman ng kanilang Advanced Passenger Information System o APIS na tutukoy ang mga pumapasok na pasaherong dayuhan. Ibig sabihin, pag ang isang dayuhan papunta pa lang sa Pilipinas, nagsasubmit na po ng manifest at ginagamit natin yung U&Go Travel software, isang system nito, na kung saan connected po to sa Interpol. Ibig sabihin po, ang challenge po natin, pag pumunta sa atin, kung wala alert sa atin sa Interpol, we have no means of knowing. Ito pong mga individuals na ito nakapasok po sa Pilipinas bago pa sila ma-file ng cases in Korea. So that's the difference po. Even before the cases have been filed against them in South Korea, them knowing that there's something going on or they're being investigated on already. Dagdag pa rito, 2 pugante ang nagsampa ng kaso upang subukang ipagpaliban ang deportasyon, bagay na iniimbestiga na ngayon ng Department of Justice. Tiniyak naman ng Korean government na haharapin ng mga takas na Koreano ang mga kasong iniwan nila sa kanilang bansa. Once they arrive in Korea, they will go through the relevant procedures to get their the justice served. Depending on the nature of crimes. Ayon kay Viado, ang huling mass deportation ng ganitong dami ng South Korean nationals ay noong pang 2017, kung saan 47 fugitives ang naipabalik na sa kanilang bansa. Bandang alas 11 ng umaga, ngayong Miyerkules sumakay ang mga deportees sa isang chartered flight mula NAIA Terminal 3 patungong Incheon, South Korea, kasama ang mga kinatawan mula sa BI at South Korean government. Nagbigay naman ng babala ang ahensya para sa mga takas ng banyagang nagbabalak na pumasok sa Pilipinas. Hindi ho pwede magtago dito sa Pilipinas ang mga pugante ng ibang bansa. Kahit anong nature ng krimen ninyo, anong gravity, we will go after you. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Cherry Light, SMNA News.